Naranasan mo na bang may narinig kang hindi dapat para sa'yo at ang isang sandaling iyon ay tuluyang nagbago ng buong buhay mo? Iyan mismo ang nangyari kay Alejandro Herrera, isang mayamang negosyante mula sa Madrid. Hindi niya inakalang ang isang kaswal na pangungusap na nasabi ng kanyang kasambahay isang gabi ang magiging simula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang marangyang penthouse niya sa Salamanca ay kadalasang puno ng katahimikan, ngunit noong gabing iyon, may isang hindi inaasahang bagay na sumira sa tahimik na paligid. Habang dumaraan siya sa kusina, may isang boses na nagpatigil sa kanya. "Kailangan ko ng boyfriend bukas." Si Diana iyon, ang babaeng nagtatrabaho para sa kanya, kausap sa telepono sa isang boses na marupok at puno ng pag-aalinlangan, lubos na kabaligtaran ng kalmadong tono na palagi niyang ginagamit kapag kaharap siya. Wala siyang ideya na may taong malapit. Ang nagsimula bilang isang aksidenteng pakikinig ay unti-unting magiging isang kwento na hindi kailanman nila inakalang mangyayari. Si Alejandro ay gumagala sa malalawak na pasilyo ng kanyang penthouse na parang anino, mayaman, makapangyarihan, ngunit nag-iisa. Sa edad na 47, nasa kanya na ang lahat ng pinapangarap ng iba, isang napakalaking imperyo ng negosyo, paghanga ng mga elite ng Madrid at pera na hindi niya kailanman mauubos. Ngunit sa kabila ng tagumpay, gabi-gabi siyang umuuwi sa isang kawalan na hindi kayang punan ng kahit gaano karaming yaman. Ang tanging kasama niya ay ang alingaw-ngaw ng kanyang sariling mga yabag. Nakamit niya ang lahat maliban sa isang taong makakasama niya sa kanyang mundo. Dinala siya ng negosyo sa kayamanan, ngunit inagaw nito ang isang bagay na napakahalaga, ang init ng tunay na koneksyon. At nang mapansin niya kung ano ang nawawala, tila huli na ang lahat para mabawi pa ito. Sa loob ng 5 taon, tahimik na nagtrabaho si Diana sa kanyang bahay. Siya ay mahusay, magalang at halos hindi napapansin. Isang 37 taong gulang na babae mula sa isang simpleng nayon sa puso ng Andalusia, lumuwas siya sa Madrid upang kumita at masuportahan ang kanyang pamilya. Noong Martes ng gabi, pababa si Alejandro, handang tingnan ang ilang papeles nang may isang bagay na hindi inaasahan ang nagpatigil sa kanya. Mula sa kusina ay may narinig siyang boses. Hindi ang kalmado at matatag na boses na nakasanayan niya, kundi isang nanginginig sa emosyon. Huminto siya sa pasilyo, hindi sinasadyang makinig, ngunit hindi rin makagalaw. Ang sumunod niyang narinig ay tumagos sa kanya na parang yelo. Naririnig niya ang hirap sa boses nito, isang taong pinipigilan ang luha, pilit na pinatatatag ang sarili. Sa kalahating dekada, si Diana ay naging bahagi lamang ng kanyang routine. Ang babaeng nag-aasikaso ng bahay, nagluluto ng pagkain, hindi kailanman humihingi ng anuman. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya narinig ang isang empleyado. Narinig niya ang isang babaeng nasasaktan, isang babaeng may pasan na hindi niya kailanman naisip tanungin. Dahil sa instinct, lumapit siya ng bahagya, sapat upang marinig ang sinasabi nito. At saka dumating ang mga salitang tumama sa kanya na parang alon. "Alam kong parang baliw ito, Lucia, pero kailangan ko talaga. Kailangan ko ng boyfriend bukas." Nanigas si Alejandro. Sa una, parang katawa-tawa, parang biro, pero walang halong tawa ang boses ni Diana. Puno ito ng desperasyon at pagmamadali. Nagpatuloy si Diana, ipinapaliwanag ang sitwasyon sa kausap niya. Napansin ni Alejandro na mas nakikinig siya ngayon kaysa sa karamihan ng mga meeting niya sa board. May kakaibang hatak ang katapatan sa boses ni Diana. Ikinuwento niya ang kasal ng nakababatang kapatid niya na gaganapin kinabukasan. Nandoon ang buong pamilya. Ang problema ay hindi ang event, kundi ang kondisyon ng pamilya niya upang makadalo siya. Inaasahan nilang darating siya na may kasama.
Naniniwala pa rin ang pamilya niya sa mga tradisyon kung saan ang pagiging walang asawa sa edad niya ay pinagdududahan, minsan pa nga'y kinahihiya. Naramdaman ni Alejandro ang galit sa loob niya. Hindi man niya kilala ang mga taong iyon, masakit ang kawalan ng katarungan. Nagpatuloy si Diana. Binanggit niya ang sakit ng kanyang ina na ayon sa doktor, hindi na ito magtatagal. Maaring ito na ang huling pagkakataon na magsasama-sama ang buong pamilya. Ang tanging hiling ng kanyang ina ay makita siyang masaya, ligtas at minamahal. Ngunit wala siyang kasama. Kaya ngayon, para bigyan ng kapayapaan ang kanyang naghihingalong ina, kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang magkunwaring may relasyon para lamang mapasaya ang pamilya niya. Nanikip ang dibdib ni Alejandro sa emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman, pakikiramay. Inamin ni Diana na humingi na siya ng tulong sa dalawang kakilala para magpanggap na boyfriend, ngunit tumanggi ang dalawa. Sabi nila, masyadong awkward, masyadong kakaiba. Si Alejandro, isang lalaking sanay gumawa ng desisyon gamit ang lohika, ay biglang naalala kung ano ang pakiramdam na maantig dahil sa isang simpleng bagay na makatao. Natapos ang tawag ni Diana sa isang mahinang pangako, nahahanap siya ng solusyon, ngunit ang boses niya ay parang walang pag-asa. At pagkatapos, narinig ang pagpatay ng telepono kasunod ang isang tahimik na higbi. Nanatili si Alejandro sa anino ng pasilyo, ramdam ang bigat sa dibdib. Hindi pa niya alam, ngunit sa sandaling iyon, may bahagi na ng sarili niya ang nakapagdesisyon. Sa loob ng 5 taon, si Diana ay parang bahagi lang ng bahay. Palaging nariyan, ngunit hindi tunay na nakikita. Hindi niya kailanman tinanong ang nakaraan nito o ang mga pangarap at takot nito. Ngunit ngayon, sa loob lamang ng ilang minuto, ang babaeng akala niyang kilala niya ay naging totoo. Lumabas si Diana sa kusina, pinupunasan ng kamay sa apron, pulang-pula pa ang mata. Hindi niya inaasahang makikita si Alejandro roon, at nang magtagpo ang kanilang mga mata na puno ng takot ang mukha niya, natupad ang pinakamasamang pangamba niya. May nakarinig. "Pasensya na po, Mr. Alejandro, hindi ko dapat," nanginginig niyang sabi. Ngunit marahan siyang pinutol ni Alejandro. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Diana. Aksidente kong narinig." Mas malambing ang boses niya kaysa kailanman. Napakurap si Diana, hindi alam ang sasabihin. Sumandal si Alejandro sa pader. Mas relaxed ang postura. Binibigyan siya ng espasyo. Huminga ng malalim si Diana at nagsimulang magpaliwanag. Ikinuwento niya ang kapatid niyang si Adela, ang bunso at ang nag-iisang sumunod sa tamang landas ayon sa magulang nila. Ikakasal ito at inaasahang dadalo ang lahat. Inilarawan niya ang mga magulang niyang galing sa probinsya, nakakapit sa lumang kaugalian. Sa kanilang paningin, ang isang babaeng nasa late 30s na walang asawa o anak ay parang kabiguan kahit pa marami siyang sakripisyo. Umalis siya ng bahay nang magkasakit ang ama, lumuwas sa syudad para magtrabaho at magpadala ng pera para sa gamutan. Isinuko niya ang relasyon at sariling pangarap para sa pamilya. At ngayon sa mahalagang sandaling ito, habang unti-unting nanghihina ang ina niya, hindi niya kayang dumating mag-isa at harapin ang mga matang puno ng paghuhusga. Hindi ito tungkol sa pride, matatag niyang sabi. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa nanay ko. Tahimik na nakinig si Alejandro, tuluyang nabura ang dating imahe niya kay Diana. Nang matapos siya, ang katahimikan ay parang pumuno sa buong silid. Lumayo si Alejandro mula sa pader. "Malubha ba ang sakit ng nanay mo?" mahina niyang tanong. Nagulat si Diana. Tumango siya, pilit pinipigilan ng luha. Ipinaliwanag niya na may malubhang problema sa puso ang ina at ayon sa doktor, wala na itong higit sa 8 buwan. Nakatingin si Alejandro sa kanya, may kakaibang pagtuon. "At ang pamilya mo, hindi ka nila papayagang pumunta kung wala kang kasama?"
Tanong niya. Tumango ulit siya. Ang ama niya, paliwanag niya, ay lumaki sa paniniwalang ang babaeng walang lalaki ay mahina. Hindi ito sinasadya maging malupit, ganun lang ang nakagisnan. Tahimik si Alejandro, pinoproseso ang lahat. Ginamit ni Diana ang sandaling iyon para magpakatatag. Pinunasan niya ang luha, inayos ang apron at tumayo ng mas tuwid. Handa na siyang pagsabihan siya tungkol sa profesional na hangganan. O mas masahol, sabihing maghanap siya ng bagong trabaho. Ngunit hindi iyon ang sinabi ni Alejandro. Sa halip, tumingin siya sa kanya na may ekspresyong hindi niya maunawaan. Naiintindihan ko, mahinang sabi ni Alejandro, mabigat ang boses sa emosyon. Walang sino man ang dapat mapilitang pumili sa pagitan ng kanilang dangal at ng mga taong mahal nila. Napatingin si Diana sa kanya, halatang nabigla sa kanyang mga salita. Gabi na po, Mr. Alejandro. Dapat kayong magpahinga. Maaga po akong aalis bukas. Mabilis niyang sagot, umaasang matatapos na ang usapan. Masyado na itong naging personal at hindi pa siya handa roon. Umatras siya, tila naghahanap ng paraan para makaalis. Tumango lamang si Alejandro ng bahagya, ngunit hindi siya gumalaw sa kinatatayuan niya. Nang makita ang pagkakataon, mabilis na lumingon si Diana at naglakad papunta sa hagdan na patungo sa maliit niyang silid sa likod ng bahay. Mabilis ang kanyang mga hakbang, ngunit mas mabilis ang tibok ng kanyang puso. Tanging nang maisara niya ang pinto ng kanyang munting kwarto, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Bumagsak siya sa kama, pagod na pagod, at sa pagkakataong ito, hindi na niya pinigilan ang luha. Malayang bumuhos ito sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay hubad siya sa harap ng nag-iisang taong palagi niyang pinapanatiling malayo. Ngunit sa kabila noon, may kakaibang ginhawang dumaloy sa kanya. Ang pagbabahagi ng katotohanan kahit aksidente ay nag-alis ng bigat na hindi niya namalayang sumasakal na pala sa kanya. Ang hindi alam ni Diana ay nakatayo pa rin si Alejandro sa pasilyo, nakatitig sa direksyong nilakaran niya. Malalim ang iniisip. Malayo ang kanyang tingin, puno ng pagninilay, parang may bumabagabag na hindi niya maipaliwanag. Kalaunan, dahan-dahan siyang nagtungo sa kanyang silid. Pagpasok sa malawak at mataas na kwarto, hindi siya humiga. Sa halip, naupo siya sa armchair sa tabi ng bintana, nakaharap sa kumikislap na skyline ng Madrid. Ang lungsod sa labas ay buhay na buhay sa liwanag. Abala, kumikintab, walang kamalay-malay sa mga tahimik na pagdurusang nagaganap sa likod ng mga saradong pinto. Tinitigan ni Alejandro ang tanawin, ngunit ang isip niya ay malayo sa kasalukuyan. Nakapulupot ito sa alingaw-ngaw ng boses ni Diana. Kailangan ko ng boyfriend bukas. Noong una parang katawa-tawa ang linyang iyon, parang eksena sa romantic comedy. Ngunit ngayon, nang maunawaan niya ang dahilan, hindi na niya ito maalis sa isip. May sakit na nakahabi sa pangungusap na iyon, desperasyon, pag-asa. Dahan-dahan niyang tinanggal ang mabigat na gintong relo sa kanyang kamay at inilapag ito sa mesa nang hindi tumitingin. Gumapang ang oras, nanatiling gising si Alejandro sa dilim, hindi makatakas sa kanyang mga iniisip. Lumibot ang isip niya sa mga alaala na karaniwan niyang iniiwasan, parang paglalakad sa mga kwartong matagal niyang ikinandado. Naalala niya ang huling malaking sosyal na event na dinaluhan niya, isang kasal ng anak ng isang kasosyo sa negosyo, 8 buwan na ang nakalipas. Dumating siya ng mag-isa, gaya ng dati. Naalala niyang pilit ngumiti, umiwas sa mga tanong tungkol sa personal niyang buhay at nagkunwaring wala siyang pakialam. Pero meron, mas higit pa kaysa sa inaamin niya. Ang totoo, pagod na siyang laging pumapasok sa mga silid ng mag-isa na hinahangaan ngunit hindi tunay na kilala, na nasa kanya ang lahat ngunit pakiramdam niya'y wala siyang kahit ano.
Nakabuo siya ng perpektong buhay, ngunit nabubuhay siya rito na parang taong nasa likod ng salamin. At ngayon, matapos marinig ang kwento ni Diana, may napagtanto siyang malalim. Hindi lang siya ang namumuhay ng ganoon. Si Diana rin, naglalakbay sa buhay ng mag-isa. Siya rin ay nagpapanggap. Siya rin ay yumuyuko sa bigat ng mga inaasahang hindi naman niya hiniling, pilit pinoprotektahan ng mga mahal niya. Ang kaibahan lang, si Diana ay may mga tao, isang pamilya. Kahit may kasamang paghusga ang pagmamahal nila, pagmamahal pa rin iyon. Siya, wala man lang ganon. Bandang 4:00 ng madaling araw, tumayo si Alejandro mula sa upuan. Nagpunta siya sa opisina, isang lugar kung saan ang mga numero at spreadsheet ay karaniwang nagbibigay sa kanya ng kontrol. Ngunit hindi ngayong gabi, hindi siya mailihis ng malamig na aliw ng negosyo. Paulit-ulit na bumabalik ang isip niya kay Diana. Sa 5 taon ng pagtatrabaho sa tabi ng isang tao at hindi man lang niya ito tunay na nakita. Palagi itong profesional, tahimik, maaasahan, hindi kailanman humingi ng anuman, hindi nagreklamo, at siya abala sa sariling mundo, hindi kailanman huminto para alamin ang buhay nito sa labas ng mga pader na ito. Ngayon, hindi na niya mapigilan ang pag-iisip tungkol sa kanya. Naalala niya ang tahimik na routine, ang maagang paggising nito, ang pag-aalaga sa paghahanda ng pagkain, ang sobre ng pera na ipinapadala nito tuwing 2 linggo. Bitbit ni Diana ang bigat ng iba sa kanyang balikat at hindi niya iyon nakita. Habang siya'y nagdadalamhati sa sariling kalungkutan, wala naman siyang ginagawa para baguhin ito. Umaasang kusa na lang magbabago ang buhay. Habang sumisilip ang bukang liwayway sa mga bintana, dahan-dahang bumuhos ang malambot na liwanag sa marmol na sahig. Nasa kusina si Alejandro, mekanikal na gumagawa ng kape na hindi naman niya kailangan. Kumikilos ang kamay niya dahil sa nakasanayan, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Nakabaon sa isang ideyang umusbong sa gitna ng walang tulog na gabi. Isang ideya, isang ligaw, hindi makatwirang ideya. Laban ito sa lahat ng karaniwan niyang ginagawa. Wala itong lohikal na paliwanag. Ngunit sa kakaibang paraan, parang tama. Kailangan ni Diana ng kasama. Isang araw lang, isang taong tatayo sa tabi niya, magpapanggap sapat para gumaan ang puso ng kanyang ina. At si Alejandro, isang lalaking matagal nang hindi nakakagawa ng tunay na kabutihan, ay maaaring maging taong iyon. Wala siyang nakatakda sa araw na iyon. Wala naman siyang plano maliban sa negosyo. Maaari siyang magsuot ng suit, magmaneho papunta sa lugar ng kasal, gampanan ang papel ng boyfriend, at bumalik sa buhay niya pagkatapos. Sa teorya, madali, ngunit sa katotohanan, may mas malalim na puwersang humihila sa kanya. At sa sandaling iyon, pumasok si Diana sa kusina. Huminto siya sa pintuan, nagulat na gising na si Alejandro. Namamaga pa ang mga mata niya sa pag-iyak. Ang bigat ng nangyari kagabi ay nakabitin sa hangin na parang hamog. Tahimik silang nagkatitigan sa sandaling tila walang katapusan. Si Diana ang unang nagsalita. Mahina siyang bumati ng magandang umaga at dumaan patungo sa coffee machine, maingat na iniiwasan ang tingin niya. Alam ni Alejandro na kailangan niyang kumilos ngayon. Kung hindi siya magsasalita, mawawala ang marupok na tapang na ibinigay ng gabi. Binuksan niya ang bibig, isinara. Sinubukan ulit. Si Diana nakatalikod sa kanya, gumagawa ng kape habang nanginginig ang kamay. Huminga ng malalim si Alejandro at sa wakas ay natagpuan ang mga salita. Diana, sabi niya, kalmado ngunit matatag ang boses. Dahan-dahan siyang lumingon, puno ng pag-aalinlangan ng mga mata. Nakita niya ang takot doon, takot sa paghusga, sa paglabag sa hangganan. Lumapit siya sa mesa at umupo. Sa isang tahimik na kilos, inanyayahan niya itong umupo rin. Umiling si Diana, labis na nabibigatan para umupo.
Hindi ako nakatulog kagabi, sabi ni Alejandro, nakatingin ng diretso sa kanya. Napakurap si Diana, hindi alam kung saan patutungo ito. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi mo tungkol sa kasal ng kapatid mo. Agad siyang nanigas. Maingat na nagpatuloy si Alejandro. Alam ko kung ano ang pakiramdam na pumasok sa isang silid ng mag-isa, nagpapanggap na hindi masakit. Napakaraming beses ko na itong ginawa. Huminto siya, hinayaan ng katahimikan ang magsalita. Ngayon iba na ang tingin ni Diana sa kanya, hindi lang bilang amo, kundi bilang isang lalaking may sariling sugat. Matagal kong pinag-isipan ng sinabi mo tungkol sa pangangailangan ng kasama kahit isang araw lang at may napagtanto ako. Hindi mo dapat kailangang magmakaawa para sa kabutihan o mahiya dahil kailangan mo ng suporta. Bumuka ang bibig ni Diana, handang tumutol, ngunit marahan siyang pinigilan ni Alejandro sa pagtaas ng kamay. Kung kailangan mo pa rin ng kasama, kung kailangan mo pa rin ng boyfriend para sa kasal na yon. Huminto siya, huminga ng malalim. Gusto kong ako ang maging taong iyon. Huminto ang oras. Biglang naging napakatahimik ng kusina at narinig ni Alejandro ang bawat tiktak ng orasan sa pader. Hindi gumalaw si Diana. Halo ang ekspresyon niya ng hindi paniniwala, pagkalito at mas malalim pa, parang pag-asang pilit na lumalaban na huwag umangat. Bahagyang nanginginig ang tasa sa kanyang kamay. Sa wakas, pabulong niyang sinabi, "Ikaw, ano ang sinabi mo?" Inulit ni Alejandro, ngayon ay may matatag na paninindigan. "Sasama ako sa iyo, isang araw lang, magpapanggap akong boyfriend mo, wala nang iba." Dahan-dahang umiling si Diana, nanginginig ang boses. "Hindi ko maintindihan. Bakit mo gagawin ito? Walang saysay ito, Mr. Alejandro. Hindi mo naman ako kilala. Isa lang akong nagtatrabaho para sa iyo." Tumayo si Alejandro, nakatingin ng diretsyo sa kanya. "Tama ka. Hindi natin lubos na kilala ang isa't isa. Pero alam kong 5 taon kang nagtrabaho sa bahay na ito nang may dedikasyon at dangal. Alam kong tinutulungan mo ang pamilya mo buwan-buwan at dumaraan ka sa napakahirap na panahon. At walang sino man ang dapat humarap sa ganun ng mag-isa." Napuno ulit ng luha ang mga mata ni Diana. "Wala akong hinihingi sa iyo, Diana. Hindi ito negosyo, hindi ito kasunduan. Ito ay isang malungkot na tao lamang na tumutulong sa kapwa niyang malungkot." Huminga si Diana ng putol-putol at nanginginig, habang ang mga pisngi niya ay may bakas ng tahimik na luha. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin," bulong niya, halos hindi marinig. Marahang umiling si Alejandro, "Hindi mo kailangang magsabi ng kahit ano ngayon. Pag-isipan mo lang, kung magpasya kang kailangan mo ang tulong ko, nandito lang ako." Tinitigan ni Diana ang mukha niya para bang hinahanap ang nakatagong dahilan sa likod ng kabaitan niya. "Pero bakit?" tanong niya, "bakit mo gagawin sa akin ang ganito?" Huminto sandali si Alejandro, tila inaayos ang mga iniisip na hindi pa niya tuluyang inaamin sa sarili niya. "Kasi kagabi, nang marinig ko ang ibinahagi mo, parang nabuksan ang mga mata ko. 47 taon akong bumubuo ng buhay na mukhang perpekto sa paningin ng iba, pero sa loob walang laman. Napalibutan ako ng tagumpay pero hindi ng kahulugan." Lumambot ang boses niya habang nagpapatuloy. "Pinapaalala mo sa akin kung ano ang pakiramdam na mahalin kahit hindi perpekto. Napagtanto ko kung gaano iyon kabihira at baka kahit isang araw lang gusto kong maging bahagi ng isang bagay na parang totoo." Tinakpan ni Diana ang bibig niya, nababalot ng emosyon. Kumakabog ang dibdib niya. Kung sasabihin kong oo, mahina niyang sambit, isang araw lang ba talaga? Pagkatapos nun, babalik ba ang lahat sa normal? "Kung iyon ang gusto mo," sagot ni Alejandro, matatag at tapat. Pumikit si Diana, huminga ng malalim ng ilang beses at tumango. "Sige," bulong niya, "tinatanggap ko." At sa ilang simpleng salita na iyon,
may isang bagay na hindi na mababawi ang nagbago sa pagitan nila. Alam nilang pareho, kahit hindi nila aminin, na wala nang babalik sa dati. Noong umaga ng kasal, maingat na pinili ni Alejandro ang susuotin niya. Isang dark suit na akma ang tahi, elegante pero hindi magarbo. Gusto niyang magmukhang magalang, hindi parang nagyayabang. Si Diana naman ay gumamit ng sariling ipon para bumili ng simpleng navy blue na damit. Hindi ito mahal, pero bagay na bagay sa kanya. Nang magkita sila sa pasilyo ng penthouse, saglit silang huminto at nagkatitigan, hindi na parang amo at kasambahay, kundi 2 taong papasok sa mga papel na hindi nila nakasanayan. Nakababa ang buhok ni Diana, malayang bumabalot sa balikat niya, mukha siyang napakaliwanag. Si Alejandro naman, wala ang karaniwang paninigas ng corporate self niya, ay mukhang tao. Handa ka na? Tanong niya. Iniaalok ang braso niya. Kung gaano ako kayang maging handa para magkunwaring boyfriend kita, sagot ni Diana, may mahiyain ng ngiti. Natawa sila, kabado pero magkaugnay. Ang biyahe papunta sa nayon ni Diana sa Andalusia ay tumagal ng halos 6 na oras. Si Alejandro ang nagmaneho ng pinakahindi magarbo niyang sasakyan, isang simpleng SUV, habang sinusundan ang direksyon ni Diana mula sa kalsada ng lungsod patungo sa paikot-ikot na daan sa probinsya. Hindi mapakali ang mga kamay ni Diana kahit paulit-ulit na nilang inayos ang kwento kung paano sila nagkakilala, gaano na sila katagal na magkasama, hindi pa rin niya mapakalma ang kaba. Paano kung makita nila agad na nagpapanggap lang tayo? Tanong niya sa 10 beses. Hinding-hindi, pag-alo ni Alejandro, mas kumpiyansa ang boses kaysa sa tunay niyang nararamdaman. Mga matatalinong adulto tayo na nagpapanggap na magkasintahan. Natural nang ginagawa ng mga tao araw-araw ang ganito. Kailangan lang nating gawin ng sinasadya. Pagdating nila, pinagmasdan ni Alejandro ang bahay. Simple pero maganda, maayos at may hardin na puno ng namumulaklak na bulaklak. Mamamahalin ka nila, mahina sabi ni Diana. Mabuti kang tao, Alejandro, ramdam ko. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, umasa siyang totoo iyon. Pagkababa nila ng sasakyan, biglang sumabog ang paligid sa galaw at ingay. Nagdatingan ang mga kamag-anak, nakangiti, tumatawa, tinatawag ang pangalan ni Diana. Kumalat sa hangin ang amoy ng lutong bahay na pagkaing Andalusian. Parang kuryente ang saya. Agad na napalibutan si Diana ng yakap at tawanan. Si Alejandro naman ay bahagyang umatras. Hindi alam kung saan siya lulugar sa mundong puno ng init at ingay. Pero magalang siyang ngumiti. Hinihintay ang pagkakataon niya. May lumapit na maliit na babae, may uban ng buhok at kumikislap sa emosyon ng mga mata. Siya ang ina ni Diana. Ma, sabi ni Diana pumipigil sa luha. Si Alejandro po. Pinagmasdan siya ng babae ng matagal, tensyonado ang sandali. Tapos sa halip na kamayan ng iniabot niyang kamay, niyakap siya ng mahigpit at buong puso. Salamat, bulong nito sa tainga niya, dahil inaalagaan mo ang anak ko. Nanikip ang lalamunan ni Alejandro, hindi siya makapagsalita. Tumagos sa makinis niyang anyo ang sinseridad ng boses nito. Pasok na, masiglang sabi ng babae. Halos handa na si Adela. Diana, matutuwa ang kapatid mo na makilala ang gwapo mong binata. Ang sumunod na oras ay parang isang mabilis na pag-ikot ng mga pangalan at tanong. Si Tia Gertrudis, gaya ng babala ni Diana, ay sunod-sunod magtanong na parang investigasyon. Gusto ng mga pinsan ng kwento tungkol sa buhay sa Madrid. Sinagot ni Alejandro ang lahat ng may pasensya at hindi inaasahang init. Madaling magustuhan ang mga taong ito. Nakakahawa ang enerhiya nila. Agad ang pagtanggap nila. Pagkatapos ay pumasok si Adela, nagliliwanag sa isang simpleng ngunit napakagandang wedding dress. At sa sandaling yon, naunawaan ni Alejandro kung bakit pinagdaanan ni Diana ang lahat ng ito.
Malalim ang pagmamahal ng pamilyang ito, magulo, marahil, hindi perpekto, pero tunay na tunay. Ginawa ang seremonya sa maliit na simbahan ng nayon, puno ng puting bulaklak at umaapaw sa pagmamahal. Umupo si Alejandro sa tabi ni Diana sa unahang hanay. Habang naglalakad si Adela patungo sa nobyo niya, isang mahiyain at maamong binata, umiyak si Diana. Pero ang luha na ito ay hindi dahil sa sakit. Ito ay saya, ginhawa at pagmamahal. Nang hindi namamalayan, iniabot ni Alejandro ang panyo niya. Natural ang kilos, hindi na pagganap. "Salamat," bulong ni Diana. "Walang anuman," sagot niya. Nagtagpo ang mga mata nila. At sa segundong iyon, hindi na sila nagpapanggap. Sa bakuran ng pamilya, ginanap ang handaan, pinalamutian ng makukulay na laso at malalambot na ilaw na nakasabit sa pagitan ng mga puno. May maliit na entablado para sa lokal na banda. Tumugtog sila ng flamenco at sevillanas habang sumasayaw ang mga bisita sa papalubog na araw. Sa ikinagulat ni Alejandro, hinila ni Diana ang kamay niya at dinala siya sa dance floor. Hindi siya tumutol. Magaan silang gumalaw, sabay ang hakbang, parang matagal na nilang ginagawa. "Ang galing mong sumayaw," sabi ni Diana, hingal at nakangiti. "Parang nagulat ka." Karaniwan, ang mga milyonaryong CEO hindi marunong ng sevillanas. "Baka hindi mo palang nakikilala ang tamang mga CEO," biro niya, at tumawa si Diana, isang totoong malayang tawa. Habang sumasayaw sila, pinagmamasdan siya ni Alejandro. Hindi ang babaeng naglilinis ng bahay niya, hindi ang babaeng humingi sa kanya ng tulong, kundi ang babaeng nagbibigay aliw sa lahat ng nahahawakan niya. Ang babaeng kumakarga ng sanggol, yumayakap sa mga lola, at inaayos ang nalaglag na laso sa belo ng kapatid niya. Nagliliwanag si Diana sa pagmamahal. Malaya niya itong ibinibigay, natural, at hindi maintindihan ni Alejandro kung paano niya iyon hindi nakita sa loob ng maraming taon. At saka dumating ang sandaling nagbago ng lahat. Tinawag ng banda ang isang tradisyonal na wedding game. Bawat magkapareha ay kailangang maghalikan kapag tumigil ang musika. Tumingin si Diana kay Alejandro, may takot sa mga mata. Hindi nila ito napaghandaan. "Konting halik lang," bulong ni Alejandro. "Bibilisan natin." Tumango si Diana, namumula, tumugtog ang musika, tapos huminto, nagtagpo ang mga labi nila. Dapat sana'y saglit lang, para lang sa palabas, pero sa unang dampi pa lang, parang natunaw ang mundo. Walang musika, walang tao, katahimikan lang. Sila lang. Nang maghiwalay sila, tumingin si Diana sa kanya, malaki ang mga mata, tila nabigla. Pumalakpak at nagsigawan ng mga tao. Halos hindi iyon narinig ni Alejandro. Nahuli siya sa tingin ni Diana dahil may nagbago at wala na ni isa sa kanila ang kayang magpanggap pa. Kalaunan, nang humupa ang kasiyahan at nakaalis na ang bagong kasal, natagpuan ni na Alejandro at Diana ang sarili nilang mag-isa sa hardin. Kumikisla pa rin ang mga ilaw, tahimik ang gabi, kumot ng mga bituin ang langit. Mas maliwanag kaysa sa anumang makikita mo sa Madrid. "Salamat," bulong ni Diana. "Huwag mo na akong pasalamatan," sagot ni Alejandro. "Hindi, kailangan. Ang ginawa mo ngayon, ang magpanggap na akin, ang makilala ang pamilya ko. Binigyan mo ang nanay ko ng isang araw ng kapayapaan. Napakalaking bagay noon. Ngayong gabi, nakita kong ngumiti siya sa paraang hindi ko na nakita sa loob ng maraming buwan," bulong ni Diana. Mahina ang boses. Lumingon si Alejandro sa kanya at nakipagtitigan. "Napakahanga ng iyong ina, madaling makita kung saan nanggagaling ang lakas mo." "Ang lakas ko?" ulit ni Diana, hindi makapaniwala. Dahan-dahan siyang tumango. "Diana, sa loob ng maraming taon, nagpapadala ka ng pera sa bahay. Pinagod mo ang sarili mo para mabuhay ang pamilya mo. Isinuko mo ang sarili mong buhay para alagaan ng kanila. At kahit nung naging desperado na ang lahat, taas noo ka pa ring lumaban. Iyon ang tunay na lakas. Mas higit pa iyon sa lakas na karamihan ay hindi kailanman natatagpuan."
Napuno ng luha ang mga mata niya. Hindi ko nararamdaman na malakas ako, amin niya. Ngayong araw, pakiramdam ko ay isang impostor ako. Bakit? Napasinghap siya ng mabigat kasi may mga sandaling hindi na ito parang pagpapanggap. Nanatili ang pagtatapat sa hangin ng gabi, parang marupok na katotohanang hindi nila kayang baliwalain. Lumapit si Alejandro. Naiintindihan ko, sabi niya. Ang halik kanina, dapat palabas lang iyon. Mabilis na sabi ni Diana, tila gustong burahin ang nangyari. Talaga ba? Mahinahong tanong niya. Matagal na nagkatitigan si Diana at Alejandro. Hindi ko alam, tapat niyang sagot. At iyon ang kinatatakutan ko. Itinaas ni Alejandro ang kamay niya. Marahang inalis ang isang hibla ng buhok. Sa pisngi niya, maingat at banayad ang haplos. Natatakot din ako, pero baka hindi naman kailangang lahat ay kunwari. Sandali, tila sasandal sana siya palapit, ngunit umatras siya. Alejandro, amo kita, nililinis ko ang bahay mo. Hindi lang ito komplikasyon, problema ito. Problema lang kung gagawin nating problema. Madaling sabihin ngayon, pero bukas babalik tayo sa Madrid. Sa mga papel natin, ikaw ang makapangyarihang negosyante at ako ang kasambahay. At kung ayokong bumalik sa ganoon, hindi ko na alam ang gagawin. Nakatayo sila sa hardin, malapit sa distansya, ngunit hinihiwalay ng bigat ng realidad, estado, papel, takot. Bigla lumitaw ang ina ni Diana sa pintuan. Mga anak, gabi na. Diana, inayos ko na ang front room para sa'yo. Namula si Diana. Ma, kami, walang dapat ikahiya, sabi ng ina niya na may mainit na ngiti. Pareho na kayong matatanda. At bago pa sila makasagot, bumalik na siya sa loob ng bahay. Tinakpan ni Diana ang mukha niya gamit ang mga kamay. Iniisip niyang tayo ay magkasama. Matutulog ako sa sofa. Mabilis na alok ni Alejandro. Huwag, agad niyang sagot. Magdudulot yun ng tanong, halika, gagawan natin ng paraan. Maliit ang silid, may double bed at lumang kahoy na aparador. Komportable, tahimik, masyadong tahimik. Nakatayo si Diana sa pintuan, nakatitig sa kama na parang kakagat ito. Sa sahig na lang ako, alok ulit ni Alejandro. Huwag kang magloko, matatanda na tayo, kaya nating magsalo sa kama ng walang mangyayari, sabi niya kahit bahagyang nanginginig ang boses. Nagpalit sila sa banyo, nakaharap sa magkabilang pader. Pagbalik sa kwarto, humiga sila sa tabi ng isa't isa, matigas na parang estatwa, may malawak na pagitan sa kanila. Ang katahimikan ay parang presyur na lumalaki sa hangin. Si Diana ang unang bumasag nito. Alejandro? Yung sinabi ng nanay ko tungkol sa pag-ibig mo. Parte lang iyon ng kwento, di ba? Hindi yun totoo. May mahabang katahimikan. Hindi ko alam, sagot ni Alejandro sa wakas. Malambot ang boses niya pero tiyak. Mas naging totoo ang araw na ito kaysa sa anumang naranasan ko sa loob ng maraming taon at hindi dahil sa pagganap. Kung ganon, ano ang nagpatotoo nito? Tanong ni Diana, halos hindi humihinga. Ikaw, sabi niya, ang makita ka kasama ang pamilya mo kung gaano kalalim ang pagmamahal mo. Napagtanto ko, 5 taon kitang nakita bilang babaeng nagpapatakbo lang ng bahay ko. Pero ngayong gabi, nakita ko na kung sino ka talaga. Lumingon si Diana sa dilim, tahimik na dumadaloy ang luha sa kanyang mukha. Alejandro, imposible ito, hindi tayo bagay. Magkaibang mundo ang pinanggalingan natin. Paano kung hindi mahalaga yon? Paano kung dalawa lang tayong tao, walang papel, walang inaasahan, na nagtagpo at may natuklasang totoo? Pero hindi lang tayo tao, bulong niya. Ikaw ang boss ko, kailangan ko ang trabaho ko. Iyan ang realidad ko. Kung ganun, baguhin natin iyon, marahang sabi ni Alejandro. Paano? Tanong niya. Wala pa akong sagot, pero kung may nararamdaman ka rin, baka kaya nating alamin ito ng magkasama. Pumikit si Diana. Natatakot ako. Ako rin.
Humiga sila ron, magkaharap sa dilim, dalawang estrangherong minsang nakatali sa papel, ngayon ay pinagdurugtong ng mas malalim na bagay. Kung gusto mo, mahinang sabi ni Alejandro, maari tayong bumalik sa Madrid at magkunwaring walang nangyari. O, tingnan natin kung saan ito dadalhin. Hindi sumagot si Diana sa salita, ngunit nang iabot ni Alejandro ang kamay niya at marahang punasan ang isang luha sa pisngi niya, hindi siya lumayo. Ang mga sumunod na araw ay naging kakaiba. Bumalik si Diana sa mga tungkulin niya sa penthouse, ngunit nagbago na ang lahat. Kaunti lang ang usapan nila, magalang, malayo, maingat. Iniiwasan nilang mapag-isa sa iisang silid ng matagal, parang natatakot sa maaaring bumalik. Pero sa ilalim ng katahimikan, may laging naroon isang kirot, isang hatak, isang hindi masabing damdamin na naghihintay ng pagkakataong lumabas. Nakatayo si Diana sa labas ng opisina ni Alejandro, kumakabog ang dibdib. Kumatok siya. Maaari ba tayong mag-usap? Agad siyang tumingala. Siyempre, pumasok siya at umupo sa tapat niya, nakatiklop ang mga kamay sa kandungan. Matagal akong nag-iisip, panimula niya, tungkol sa sinabi natin sa Andalusia, tungkol sa nangyari. Walang sinabi si Alejandro, ngunit nanigas ang postura niya. Sa tingin ko, tama ka, patuloy ni Diana. Hindi ako maaaring manatili rito, hindi pagkatapos ng lahat. Nanikip ang dibdib ni Alejandro. Binuksan niya ang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Hindi pa tapos si Diana. Diana, sandali, sabi ni Alejandro. Mabilis na tumayo. Pakiusap, hayaan mo muna akong tapusin. Lumakad siya palibot sa mesa at huminto sa harap niya. Tahimik ang boses niya, ngunit puno ng pagmamakaawa. Hinding-hindi ko na kayang ipagpatuloy ito, hindi dahil ayaw ko, kundi dahil hindi na ako makapagpanggap. Hindi ko kayang tumingin sa iyo at kumilos na parang amo at empleyado lang tayo. Hindi matapos kung makita kung paano mo inalagaan ang pamilya ko, kung paano mo ako pinaramdam na nakita, tunay na nakita sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Nanginginig ang boses ni Diana habang hinahanap ang mga salita. Natatakot din ako. Natatakot sa ano? Mahinahong tanong niya. Huminga ng malalim si Diana na baka hindi totoo ang nararamdaman ko, na baka nagpapasalamat lang ako, na baka ikaw ay nag-iisa lang at napagkamalan mong pag-ibig iyon. Lumuhod si Alejandro sa tabi ng upuan niya, ipinantay ang tingin niya sa mga mata nito. Diana, naiintindihan ko ang takot na iyon, talaga, pero paano kung hindi natin ito iniimbento? Paano kung hinahayaan lang nating pigilan tayo ng takot sa isang bagay na tunay na maganda? At paano kung mali tayo? Bulong niya. Paano kung hinahanda lang natin ang sarili natin sa sakit? Kung ganon, haharapin din natin yon, magkasama. Tumingin siya kay Alejandro, kumikislap ang luha sa kanyang mga mata. Ano ba ang hinihingi mo sa akin, Alejandro? Hinihingi ko na subukan mo, bigyan mo tayo ng pagkakataon, lumabas tayo, kilalanin natin ang isa't isa sa labas ng trabaho, sa labas ng bahay na ito. Gusto kong malaman natin kung totoo ang nararamdaman natin, hindi lang panandaliang emosyon. Nag-alinlangan si Diana. At ang trabaho ko, ang seguridad ko, hinding-hindi mo mawawala yon. Kung gusto mo pa ring magtrabaho, tutulungan kitang maghanap ng ibang trabaho. O maaari kang mag-aral, gawin mo ang mga pangarap mong matagal nang isinantabi. Sa anumang paraan, susuportahan kita habang inaayos natin ito. Napatingin siya sa ibaba. Delikado ito. Alam ko, pero ang tunay na pag-ibig ay laging may panganib. Ang alternatibo ay lumayo tayo at habang buhay nating iisipin kung ano sana ang nangyari. Pumikit si Diana sandali, saka dahan-dahang tumango. Sige, mahina niyang sabi, subukan natin. Ang mga sumunod na linggo ay puno ng emosyon, pag-aalinlangan at pag-asa. Opisyal na nagbitiw si Diana, ngunit nanatili muna siya sa penthouse habang naghahanap ng sarili niyang apartment. Nagsimula sila ng bagong routine, simple ngunit makahulugan.
Tuwing umaga, umaalis si Alejandro papunta sa trabaho gaya ng dati. Si Diana naman ay nanatili sa bahay, ibinubuhos ang lakas sa paghahanda para sa nursing entrance exam. Ipinag-enroll siya ni Alejandro sa review course at iginiit na siya ang sasagot sa lahat ng gastos. Sa gabi, nagkikita sila. Minsan sabay silang nagluluto ng hapunan, minsan lumalabas sila at nililibot ang mga bahagi ng lungsod na hindi niya kailanman napuntahan dahil wala siyang oras o lakas ng loob noon. At sa mga tahimik na sandaling iyon, unti-unting natuklasan ni Alejandro ang tunay na Diana. Nakikita niya itong nakakunot noo sa pag-aaral. Naririnig niya itong humuhuni habang nagluluto. Napapansin niya kung paano nagliliwanag ang mga mata nito kapag pinag-uusapan ang pagtulong sa mga tao, ang pagpapagaling, ang pagiging isang taong ipagmamalaki ng mas batang sarili niya. Isang gabi, habang naghuhugas sila ng pinggan ng magkatabi, tumingin si Diana sa kanya, natatawa. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nagugulat ako sa'yo? Ano yon? Tanong ni Alejandro, inaabot ang plato. Kung gaano ka normal. Natawa si Alejandro. Papuri ba yan o insulto? Gumiti siya. Papuri. Akala ko ang mga taong tulad mo na sobrang yaman ay malamig at malayo. Pero mabait ka, tao ka, at napakaganda noon. Nung gabing yon, muli silang naghalikan. Hindi halik ng pamamaalam, hindi halik ng pasasalamat, kundi isang tunay, isang halik na nabuo mula sa lahat ng maliliit na sandaling pinagsaluhan nila, katotohanan, tawanan, kahinaan at paggalang sa isa't isa. Nang maghiwalay sila, pareho silang hinihingal. Diana, bulong ni Alejandro habang banayad pa ring nakahawak ang kamay niya sa pisngi nito. Alam ko, sabi niya, nararamdaman ko rin. Sa sandaling iyon, alam nilang pareho. Ang nagsimula bilang kasinungalingan, isang simpleng pabor lamang, ay naging isang bagay na malalim at hindi maikakailang totoo. At dito nagtatapos ang magandang kwento ni na Alejandro at Diana. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi laging dumarating sa paraan na inaasahan natin. Minsan, nagsisimula ito sa isang maliit na sandali, isang pangungusap na aksidenteng narinig. Minsan, kailangan muna nating magpanggap bago natin matuklasan ang totoo. Isa itong paalala na ang kabaitan ay kayang baguhin ang lahat, na ang dalawang taong mula sa magkaibang mundo ay maaaring magtagpo, magugnay at makabuo ng isang bagay na pambihira kung may lakas lang silang subukan. Kung naantig ng kwentong ito ang puso mo, mag-like at ibahagi ito sa isang taong naniniwala sa kapangyarihan ng hindi inaasahang pag-ibig. Ang suporta mo ang tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Gusto mo pa ba ng mga ganitong kwento? Mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga kwento tungkol sa pag-ibig, pag-asa at pangalawang pagkakataon. At bago ka umalis, sabihin mo ang pangalan mo at ang lungsod kung saan ka nanonood. Gusto naming malaman kung saan lumalawak ang aming komunidad. Isang mainit na yakap sa lahat ng manonood at hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig.